Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-woodshot pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa Karambola sa DWIZ or Aliw 23 channel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Joel Aksamana. Medyo nag-iisa tayo ngayon pero darating sigurado ako si Kong Jonathan de la Cruz, Congressman Jonathan de la Cruz, at kung maganda-ganda na ang kanyang pakiramdam ang ating kaibigang si Conrad Banal na medyo under the weather at hindi nakapagtataka dahil weather natin hindi kaaya-aya, at ang ating si Attorney Trixie Cruz Angeles ay on leave na siya po ngayon hanggang kapaskuhan na po yan at medyo marami siyang mga bisita at inaasikaso. Next week na natin po siya makikita, but I'm sure nagbo-monitor din siya, although nakita ko nag-post mukhang nasa lalawigan but samahan niyo po tayo at 2 oras po tayo tatalakayin natin ng mga latest issues. Medyo pwede natin gawing light dahil magpapasko na sa linggo Ang Karambola ay mapapanood at makapapakinggan nyo via website www.www.am.com. At maaari nyo rin i-download itong programang to sa pamagitan ng DWIZ app, DWIZ 882 sa iOS at Android phone. Live rin kami via DWIZ 882 Facebook page. Mangyari lamang kung meron kayong mga gustong itawag, itanong, or di ba may mga komentaryo kayo, may hotline kami 8470-1750-254 at text line na 0999-376-6768. Pero sa online by the way, remember, pwede nyo kami i-share, i-like, i-love, at saka magkomentaryo kayo. Lalo na kung hindi kayo sang-ayon sa aming pinagsasabi o sang-ayon kayo, anytime magkomentaryo kayo. Tayo po ay napapanood sa Digital Free TV, Aliw 23, sa Sky Cable Channel 72, sa Signal Channel 24, TV Plus Channel 27, at GMA For the Box Channel 25. Alam niyo, mahirap medyo senior citizen na mahirap pagbasa nitong teleprompter natin. Available rin po kami sa digital TV devices, TV receivers. Mangyaring iscan nyo lang lamang po ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliw 23. Good morning po. Kayo ba'y yung mga namamasukan, nagtatrabaho kayo ba'y pumasok? Dapat pumasok kayo, gaya ng ginawa namin, di ba? Kasi medyo kahapon laman ng balita. Actually, meron tayong dyan ako na medyo pansamantala na stir din ako nito ng may memo mula sa very official looking, may letterhead ng official gazette, di ba? Pero nakalagay naman kagad ang fake news nung una ko nabasa yan kahapon official gazette na ang nakalagay local governments wala daw pasok half day, yung half working day ngayong araw sa 22 Friday. So syempre mga tao isinare lahat to ng mga sa Facebook ng mga LGU, human resources heads, yung mga HR, ng mga pribadong kumpanya, dahil medyo nagkaroon ng kaguluhan. And what added to the medyo confusion was ang na-share ito nung isang opisyal nung ating Presidential Communication Office,
si kaibigan natin, actually si dating rails SAR ng DOTR, ngayon ay Presidential Assistant for Strategic Communications na si Cesar Chavez. Na-share niya sa kanyang Facebook. Hensya na kahit ang aking Facebook naman ngayon ang hindi gumagana. But there you go. Tingnan na lang natin itong pahayagan. Basically, marami naguluhan. Kahit na ako, mga late morning, ang dami kong text na may pasok ba bukas o hindi. Ito, merong very official looking proclamation. Pero yung pala, it lacked verification or recognition ng pamahalaan. So ang nangyari, sinare ni Ginoong Chavez, na later naman agad-agad, mabilis naman siyang oops, sorry, tayo, pwede natin kainin ng sorry. Nag-sorry siya kagad, mabilis naman siya nag-sorry, at sinabi niya, apologies, this is a quote, a direct quote, I also posted content that was not first verified by me. Yan. So, for the confusion it has created, the blame falls on me. I take full responsibility for this oversight. Yan. May dinagdag pa siya na, as a former newsman who has been a stickler for fact-checking, this one evaded me. Meron pa siyang medyo dry wit na medyo dinisplay dito. Pero nangyayari naman yan. Siguro these things, baka nag-Christmas party sa Malacanang o sa dati niyang opisina sa kabilang istasyon. Baka medyo na hangover lang si Secretary Chavez. Nangyayari to. Ang problema various LGUs nag-post na nitong advisory sa kanilang mga Facebook na later naman kinorek nila dahil naguluhan nga mga tao Meanwhile, immediately yung pinaka-hepim ng Presidential Communication Office na si Cheloy Garafil, agad-agad lumabas din later yesterday para sabihin pinabulaanan niya ito. Na hindi ito totoo, fake news. At medyo inilaga na lang niya mga katanungan kung si Secretary Chavez will be held accountable para dito sa faux pas. Tawag faux pas, medyo kapalpakan. So, but wala naman siya sinabing ganun. At nag-apologize naman si Secretary Chavez. So, at saka eto na tayo, pumasok tayo dahil hindi naman pala half-working day. Kung hindi yung naalala, dineclare ang special non-working holiday ay yung December 26. Dahil in-announce yun ni Presidente Marcos para mabigyan ng pagkakataon ng mga mamamayan na i-celebrate ang Pasko kasama ng ating mga pamilya at mahal sa buhay. So, maganda rin yan. Parang naging long weekend siya kasi 23 bukas, 24 bukas sa Sabado, 24 sa Linggo, 25 Pasko, then 26 special non-working holiday. So, mahaba-haba ang longer weekend. So, ayon sa Pangulo kay PBBM, ay, tawag dito, maganda rin sa turismo dahil long weekend. Ngayon, ang aking Facebook ay pansamantalang nagluluko dahil, well, that's that. I mean, na-fake news tayo ng konti. Kaya nga ako very particular ako ngayon pag nagbubukas lalo na ng online. Dati, nung bago-bago ang Facebook noon, lalo na, at Twitter, mabilis tayo lahat, mga tao, medyo mahina nga internet natin ngayon. Mabilis tayong mag-share, di ba? So, since then, dahil nagkalat na ang fake news, minsan magandang nagve-verify muna. In fact, the best part talaga ng ngayon online living, ika nga, is huwag niyo muna i-share. Talagang mag-verify ka muna. Kasi hindi mo akala, there are times kasi ang bilis nasa telepono ka, pindot ka ng pindot. Uy, maganda to ma-share nga to. Tapos, or at the very least, i-share mo sa chat group. Minsan, tayo,
may mga chat group. So, teka muna, ayusin ko lang itong aking internet. Mag-data na nga lang ako. So maganda kung may mga chat group ka o sa or even yung mula sa page mo i-share mo kagad ang isang balita. Huwag muna dahil delikado tayo diyan kasi minsan di natin alam kung ano yung nasi-share natin sometimes cute lang siya o looks a smart post or something na balita to. Agad-agad chine-check mo kagad. So, pala hindi pala. Okay. Anyway, that's that. Ang gusto ko sanang pag-usapan saglit, kahit na hindi sa bansa natin, ang problema lang talaga ni data ko hindi gumagana. Is that, natatandaan ko naman So, merong isang matinding balita. It's outside of our country sa Prague. Alam mo, sa Prague, sa Czechoslovakia. Napakagandang bansa niyan, sa totoo lang. It's actually kind of magical na lugar na nagkaroon ng mass shooting, diba? At again, dahil hindi ko mabuksan to nagkabarilan at may takdang number ng mga taong na namatay. Hindi ko lang mabuksan tong link ko but a number of people talaga mass shooting So hindi ko alam kung umabot ng 14 o 15 14 to 15 people. Nangyari, downtown Prague, which is a beautiful city, gaya nga na sinabi ko. At siguro a stone's throw away lang mula sa bahay nung mayor. At yung bumarel ay isang lalaki, inimbestigahan pa nila but marami siyang baril. I mean, meron siyang mahaba na armas, automatic rifle yata. I'm not sure if it's a machine gun, but right now, machine gun, automatic rifle, nasi-switch yan sa auto o hindi. And he had several handguns, and alam niya kung paano gamitin. So, dun sa downtown Prague, at that time, nagpaputok siya talagang at a crowded street, at he knew what he was doing. So, very, in a murderous spree, yung gunman talaga he was pinpointing people at binabaril niya. Now, what's unique about this dahil we've been hearing may mga mass shooting, di ba, sa US, ganun. Even sa Europe meron din. But here in Europe, and this particular part of Europe, sa Czechoslovakia, sa Prague, medyo hindi sila, especially in Prague, it's a very quiet town na syudad, napakaganda, at medyo malumana yung mga tao dyan, hindi wala silang history talaga ng mass shooting. Although there are two factors here. One, ang Prague, and Czechoslovakia in particular, Prague, the city, the capital city, kilala sila, if you're a student of history, the word is, it's a heavy word, defenestration. Yun ang hindi sila nagma-mass shooting, nagde-defenestrate sila. I mean, pwede nyo i-google yung word, defenestration. But basically, isasabihin ko na para habang nagpindot kayo, baka wala rin kayo data. Defenestration is, iniitsa nila sa labas ng bintana. They throw out of the window somebody na hindi sila sang-ayon o hindi don't agree with o hindi nila gusto ang pagbumuka o whatever, kung may nasabing masama, iniitsa nila palabas ng window. And by some quirk, that's a tradition apparently in Czechoslovakia and in some other parts of old Europe. Now, this is interesting to me dahil some of the major wars na nangyari sa Europe, lalo na merong isa sa 1468 o sa 1460s, 1440s, yung 30-year war nila na inabot ng 30-year war dahil 30 taon talaga silang nagkagerahan dun sa that part of Europe. So, dahil sa defenestration, parang initsa yung minister mula sa labas ng bintana dahil he gave syempre controversial na talaga yung mga issue noon. Parang dito sa atin siguro, may controversial na issue sa Congress. Sinuspende yung SMNI o, di ba, yung masyado tayong importation o yung energy policy natin na masama or binabanata ng ang tawag dito, yung confidential funds. Ayan, yung matitikas na issue. Imagine mo na lang, dyan sa
Congress, although hindi masyadong mataas yan. Dapat mataas na building eh. Sabi, initsa mo na lang yung senador palabas. Dahil hindi ka sang-ayon. O yung congressman, ganun. O yung secretary, initsa mo mula sa labas ng Department of Agriculture or Department of Trade and Industry dahil sobra siya sa pagpapapel sa palengke. Ayun, initsa. But yun nangyari dun sa Prague, this particular minister was thrown out of the window dahil doon nagkaroon ng riots. Tapos nagkaroon na ng nagkasali-sali na pati yung ibang bansa, kapitbahay na bansa. In fact, Germany napasali na rin. And the war extended for 30 years. 30 years na seryosong patayan talaga. Nagbubumbahan sila ganun. And so vicious was that war. Dahil, do you know that yung population ng Germany, in fact, doon nagsimula yung Germany talaga, yung attrition rate nila hanggang all the way to World War I, World War II later na bawasan yung populasyon nila by 50%. Yan. So, and that really, yung bang turned old Europe upside down. So, and then, nagkaroon ng mga ibang, wars, after that. I think that was the third one. Kasi 1, 2, 3, then 4 and 5 na mga gera. Pinakamahaba yung 30-year war, nung 14-something. But interestingly, lahat yun nagsimula dahil sa defenestration. Just to show you, iba yung kultura rin talaga dun. At least at the time, yung iitsa nila yung politician o yung kung sino man yung controversial na tao sa labas ng bintana, hindi nila pinabinabaril o sinasaksak o sa Rome. To brute, sabay pinagsasaksak si Julius Caesar. Hindi sila gano'n. Kukunin nila bodily the guy and then iitsa nila sa labas ng bintana. Siyempre, pagbagsak nun, patay yun. I mean, let's say, kahit na 6 floors yun, yung panahon nun, wala pang skyscraper nung 13th century. But still, mataas-taas yun. Bumagsak ulo, patay yun. So, but that would trigger suddenly a major, catastrophic, war, bloodshed. It might not last no 30 years, but magkakaroon ng gera. That's the first point. The second point is that while tahimik na ngayon ng Prague, hindi na sila nagde-defenestration over the last, siguro, 50 years or, century, because dahil din ng mga defenestration wars noon, and then, even before World War I, World War II, ang Czechoslovakia has one of the loosest gun laws talagang dun sa enshrine sa constitution nila and naging tradisyon sa populasyon, sa taong bayan doon, sa mindset ng tao, parang sa US the right to bear arms, gano'n. Kaya nga may cowboy yung nakasukbit sa US, di ba? Sa West, talagang, hey, you don't take my gun, bro. You don't take my gun, boy. Ganyan sila. Doon ganun din sa Czechoslovakia. And people there would own more than 1 or 2 guns. Yun talaga meron silang collection sa bahay, meron silang, well, okay. Sabihin natin, a small armory sa basement, and they like doing sports shooting, gano'n. At basta meron silang armas. And of course, the reasoning would always be because protection of the family, protection ng bahay, ganyan-ganyan. But the fact of the matter is, the right to bear arms is very strong until now in Czechoslovakia. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Medyo na-late ka. Sensya ka na, sinimulan ko ng foreign story dahil napaka-interested ako dito sa nangyari sa Czechoslovakia dahil history buff tayo. Alam mo naman nanonood tayo. Czech Republic yan, hindi yan Czechoslovakia. Czech Republic pala, Czechoslovakia. Nag-divide na yan. Nag-divide na pala. Czech Republic at saka Slovakia. Anyway, kaya ko mention kasi, akala ko kanina, papunta na tayo, kasi Friday ho ngayon. Oo nga, na ano ka rin ba, na fake news ka rin ba? Every Friday, either na fake news ka, o kaya, ang pinag-uusapan natin ay culture and history. Hindi ba? Culture ng ibang tao. Good morning. Good morning. Magandang mga po sa atin lahat. Una kong binanggit Sorry. Ayos lang. Na-late tayo parang... ulan ba rin? Naka-jacket ka. Antindi ng ulan din at antindi rin ng mga pasok ng ating mga kaibigan, mga kababayan. You were buttonholed. Ang tawag the word is buttonholed. Alam naman ho ninyo, mga ibang mga kasama natin sa
paglalakbay sa paglalakbay sa lahat ng mga kaparaanan na ginagawa natin sa gobyerno, sa private sector at lahat. Siyempre pumupunta sila dito, parang Joel. Sabi ko, hindi kasi ako makakapunta sa probinsya. So, sila ang pumupunta. Nagdagsaan dito. Kaya naman na iwanan mo itong mga kaibigan natin. The mountains are going to Mahomet. Kaya gawin, ako, baka mamaya makalimutan natin to. Ngayon pa lang, parang Joel, ngayon pa lang, tayo po ay bumabati sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Kung nasa man po kayo, barko o kaya sa mga bahay, sa mga pagawaan at lahat, ay sana maligaya at ang inyong Pasko. At siyempre, ang aming pong panalangin ay mapagpala sa ating lahat ang bagong taon. Lalo na yung mga wala sa bansa natin. Yes, dahil, naranasan ko na yan dahil nag-OFW din ako nung araw. Mahirap yun, Abutin ka ng Pasko. Nung una, kahit pala, yung lugar na meron ako, meron naman Pasko. But iba yung Pasko natin. Iba. Kahit naman may mga glittering lights yan, ganyan. Wala. Tapos ang nangyayari, yung mga Pinoy, they tend to Yes. magsasama-sama. Sabay, tama. Kahit pa paano, you try to, revive. Nung panahon, Relieve. Nung OFW ko, pare, wala pang Wala internet, wala pang Zoom, hindi mo wala pang pwedeng kausapin ng FaceTime. iyong... Tapos, ang mahal ng long distance. So, kami, Kaya ganun yan. Kaya... which, by the way, here's another... Napaka-importanteng batiin natin sila. Hindi, I was going to say, may nabasa ako somewhere doon sa pahayagan, yung mga propaganda movement, anong panahon nun sila Jose Rizal, Marcelo del Pilar, Lopez Haina, nandun sila lahat sa Madrid. Grabe, pag Pasko, kasi I haven't been to Spain. Winter malamig din, ganun. So, hindi. Mamatay-matay daw sila, sabay nagkakanda, sakit-sakit sila. At one point in time, ang sinasabi parang Joel nag-ano sila, kumbaga, yung upos na sigarilyo, hinahanap nila sa mga kalye. Lalo na, may specific na si Lopez Haina. Graciano Lopez Haina. Kasi marami ho dito sa ating mga propagandista, mga mayayaman sa Pilipinas yan. Pero pagdating doon, siyempre, paano papadala yung sustento at lahat ng klase. So, pero yun nga, I felt kasi ganun din kami noon. Sila pala, Filipinos are the same 300 years ago or something. Pareho yan. Century. Magkikita-kita sila sa isang flat o apartment ng isa. Tapos, ayun, meron silang by some hook or by crook, nakakuha sila ng konting lechon, sinamahan ng konting turkey dahil nandun sila. May kanin, may nagluto ng pansit. Tapos inuman. Tapos nagkakamay sila Rizal dahil ibang sarap na, iba daw. Ibang feeling. Ibang panahon namin. Magkakamay kami mga Pinoy, kumakain kami dun sa bahay. Tapos, lalong-lalo na nung nagumpisa ang ating pagdagsa ng ating mga kababayan sa Middle East. Kasi siyempre, ibang kultura doon. Pag ganitong mga Kapaskuhan at lahat, isipin mo nakakapag-ano pa sila? Nakakapag-prayer. Bawal yun, dati. Lalo na siguro sa open, hindi pwede. At least kami noon, we were in a pretty much Catholic, secular. Nagkakaroon pa ng ganyan na mga prayer meetings at lahat. Kailangan magtago pa. Oo, nakatago yun. At ngayon lang medyo nagiging mas liberal, lalo na sa Saudi Arabia. Hindi ka pwede maglagay ng ginagawa. Merong Star of Bethlehem doon na may mga rays pa na bumisitahin ka ng sa loob kayo, merong doon. Merong pagbabawal. Ngayon lang nagiging mas liberal ang sitwasyon diyan sa Middle East. Lalo na, of course, sa Dubai. Puntahan nga lang. Ngayon nga. Hindi, ang Dubai, may modern. Nakapunta na ako dyan. Okay. Puntahan nga ngayon ng puntahan nga ngayon. Ang daming Pinoy ngayon na pumupunta ng Dubai and siyempre, the glittery cities and everything of in that Merry Christmas. United Arab Emirates. Anyway, mas mahirap pa rin, Joel, according to our friends. Siyempre, nasa barko ka, nasa laot. Nasa laot. Yan, I cannot imagine that. Lalo na siguro, napakalungkot doon sa barko. Of course, yung mga cruise ship, masarap. Dahil nasa cruise kayo, sa lahat kayo, nagdidiwang at lahat. Pero yung mga nasa cargo ship, mas mabigat yun. Yung cargo,
wala naman kayong mga ibang kasama. Sa cruise, siyempre, ang dami yung kasama dahil nag-cruise nga kayo. Pero sa cargo, Yung cargo ship, mabigat. tapos tatanaw ka sa labas, gusto mong magpahangin ng malamig. Wala, matatanaw ka nakikita mo, talagang, puro madilim, madilim na, Mayroon nga akong isang staff, nagtiyaga na seaman. After 2 months, umalis eh. Sabi niya, umiiyak ako, sir, habang nag-ano ako, dahil paglabas ko, wala akong nakikita, kundi napakadilim na dagat at lahat. Sandali lang siya. Umuwi na. Sabi niya, mas mabuti dito na lang ako, sabi niya. Pero may mga kilala kong seaman talagang matatag. Talagang iba naman yun. Sanay sila. Talagang, in fact, hindi sila they can't wait. Kailangan makasampa. After 6 months. Oo. After 3 months or after 6 months. Kasi 6 months so ang ano dyan, ang employment. Samantala, mamaya mag-usap natin, pag-usapan natin yung iba pang mga historical business. Dakdak ako ng dakdak, hindi pala Czechoslovakia na pala Czech Republic. Czech Republic, naghiwalay na sila. Ang oras po natin, alas 8:31 ng umaga, dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Magandang umaga. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Ito po inyong programang Karambola sa DWIZ. Ito po inyong kaibigan, Jonathan de la Cruz. Siyempre kasama natin si paring Joel Lacsamana, si paring Conrad Banal ay baka sa Lunes out of commission talaga siya. Magkakaroon ng magandang boses, importante yung boses. Alam mo, masaklap yan, nangyari na sa akin yan nung bata ko. Masakit ako hanggang years gold, Christmas Eve. Ang hirap. Napakahirap nun. Siyempre si Attorney Trixie Cruz. Okay. Angeles. Sa Lunes talaga. Sa Lunes na talaga. Nakatalaga na yan sa Lunes. Uulitin po namin ni paring Joel ang aming pagbati sa ating mga kababayan, sa ating mga minamahal, sa ating mga kamag-anak, kung ano man. Lahat ng hindi namin nabigyan ng Christmas card. Kung hindi man Christmas card, mga pamasko, maski na maliliit man lang, na mga biskwit o kung ano man, pasensya na ho kayo. Basta tayo, ang pinag-uusapan po natin, ang diwa ng Pasko ay nasa pagsasama natin, pag-ninilay-nilay, at siyempre, ang ating pong isipin ay ang Pasko ay para sa pagmamahal, at siyempre, ito ay pagtingin sa ating pong may kapal. Siya po ang dahilan kung bakit tayo ay nagkakaroon ng ganitong mga celebration. Alam mo, kung Jonathan, ako natutuwa lalo ko, Pasko para sa mga bata. Yes. Kahapon nandun ako sa Christmas party para sa mga bata dun sa Isuzu Gencar sa opisina ni Boss Edgar. Boss Edgar. Anong oras yan? Ba't hindi ako napunta? May mass muna. Then after that, ayun na, children's party na, games and all that. Tuwan-tuwa ako sa mga bata. Siyempre. Parang silang, ang mga bata pag pinanunood mo, walang confidential fund, walang importation, walang West Philippine Sea. Okay sila. Ang kanila ay yung talagang buhay na buhay, walang kaduda-duda, napaka-inosenteng pagtingin sa pag nag-Christmas, patugtog ng Christmas carols, lahat sila kumakanta. Mamaya nga magpatugtog tayo ng mabuti. Alam po ninyo, ganyan ho talaga dapat. Tayo ay nagdidiwang sapagkat ito ang kapanahunan ng pagsilang ng ating Panginoon. At yan po ay ating palaging inaalaala at dapat isinasa puso ng mabuti sa atin lahat. Bago ho ba ako maging pare? Alam mo ba, marami sa atin, ewan ko sa iyo, parang Joel, pero sa amin, karamihan sa mga kabataan noon kami, dalawang pupunta mo, either pupunta ka sa seminaryo o kaya naghahanda ka na para pumunta ka sa PMA. Okay, dalawa. Yes. Pare o the cross or the sword. Ayan. At the same time, yung aming mga bagulang din at kami rin, kanila rin inaano dati, ang pagtuturo. Kasi kami, mga magulang ko, mga teachers
Sa kanila talaga, yan. Three of the noble Yan ang mga professions Oo. na pwede mo nang puntahan. Of course, yung iba, yung mga nakakaangat sa amin, mag-abogasya. Mahirap mag-abogasya nun, ha? O, At saka medisina. medisina. Yeah. Okay, napaka-importanteng mga ano to. Pero lahat ay, at sa tingin ko lahat naman ganun, maski na dito sa atin, looking forward palagi. Hopeful, very hopeful palagi. Pag ganitong mga panahon, hopeful ang ano. Except yung mga kababayan natin na siyempre nakikita ang kinang ng ng Maynila at nakikita, naku, sana naman ay kami naman. Sana kami naman ay magkaroon ng pagkakataon na bibigyan ng Christmas menu. Dahil ayon sa aming mga leader dito sa lalawigan at sa mga real estate companies, ayaw na ng mga ama naming magsasaka, maging magsasaka pa rin kami. So kami pupunta sa Maynila. Yung pala, yung lupain, ila-landbank pala at gagawing township. Mabibigat. Pero ang nakakalungkot lang, parang Joel, ito, December 22 na po, pero ang laman pa rin ng ating mga pahayagan at siyempre, ang laman ng ating mga social media, yung mga bangayan ba? Nakakalungkot yung ganun. Yung, parang hindi na tayo nawawalan ng bangayan. Whether ang bangayan internally, mga political leaders natin, o business leaders, o kaya yung mga kababayan natin na nahihirapan, siyempre, mag-strike at lahat. O kaya, ang ano naman ay bangayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Kaya ngayon, ang laman na naman ng ating pahayagan tungkol dito sa ating China issue, no? The West Philippine Sea. Pero alam mo, parang Joel, hindi ko maintindihan. Saan patungo ito? Kasi, hindi naman natin pwedeng biglain ang ating sarili at tayo ay, hindi naman natin gusto, ayaw natin yun, na makipaggera. Wala naman tayong ganong intensyon. Pero bakit napakatindi? Napakatindi ang ating pagtuon ng pansin dito sa sitwasyon dito sa West Philippine Sea. Wala naman, ang nakikita naman natin yung mga water cannon, etc. Talagang dapat pinoprotesta natin yung mga ganon na gawain ng China. Pero ito ba ay sapat na para tayo ay maging ganito? Yan, nakita mo naman yan. Saka, minsan umiinit ang mga pananalita, minsan may magsasalitang, teka muna, hindi na hinahon. Pero parang nangingibabaw yung init ng salita. Hindi ko maintindihan yung gano'n. We will stand up to China Sea coercion. Ayan. Yan. Tapos, meanwhile, ang China naman, binabalikan tayo. Siyempre. Do not make the mistake of making an emotional choice. Ibig sabihin, wag mo di ba? Wag dandanin sa init ng ulo. Dahil pagka dahil baka, di ba, baka tapakan namin kayo siguro there was an inward thought, something like that. Miscalculation. It can happen because ano ba yung katanungan? Bakit tayo, saan to ba ito hantong? At bakit ba nangyayari ito? Kasi wala naman tayong, hindi ko maintindihan. Yung mga sinasabi na mga provocations, pati yung mga gawain na hindi kanais-nais. Before you continue, siguro, you are asking this question in the context na mula sa Pilipinas na konteksto, we are a small country, we have priorities, top of which is yung ating pakainin ng mga tao. Why are we in the midst of a warfare kind of talk? Hindi lang yun. Kasama na lahat yun, parang Joel. But at the same time, ang pinag-uusapan natin ang China ba sa ating palagay, napakasama na ba yung ating relasyon? Hindi naman Of course, naiinis tayo, nagagalit tayo. Dapat naman talaga dahil itong mga ito, yung mga certain sectors in Chinese society are ganito. Ganito ang kanilang ginagawa sa atin. Parang inaapi tayo ng wala sa lugar. Pero, ang akin lamang pakiusap sana, i-enhance natin, hindi itong mga ganitong war of words, etc. natin, pero yung people-to-people relations, the other areas of cooperation that we have with China or with other countries. Kasi kung ang ini-enhance mo o pinapakita mo sa taong bayan ay yung tungkol dun sa malapit-lapit na tayo magkaroon ng suntukan. Magkakapit bahay, halimbawa,
ang gusto natin, maganda ang ating samahan. Siyempre, ayaw mo ng kapitbahay na kaaway. Kaaway. Ikaw ba, ang gusto mo ba, di ba, nagsasamahan pa kayo, mag-uusap, minsan nagkakape kayo pareho, minsan ano ng pagkain, o ito, baka meron kang ganito. In other words, yung people-to-people na relations, yun sana ma-enhance natin. Itong tungkol dito sa provocations, etc. Of course, kailangan natin tibayan na ating loob at kailangan natin labanan itong mga ganitong mga gawain. Pero, yan bang ating gustong, parang ang naging relasyon natin, naging monolithic na lang, isa na lang ang ating basis ng ating relations. Hindi naman Hindi naman dapat. Kasi marami naman yan, cultural, political, economic, people to people, samahan sa... Number one, communication. But more than that, communication is such a catchword. Pero marami tayong pwedeng gamitin para sa communication. Cultural exchange, sports. Arts, whatever. Agricultural, technology. Kasi pag mag-uusapan kagad, lupa, amin to, amin yan, amin yung dagat na yan, amin, siyempre nagkakainitan. Nagkakainitan. Yun ang akin lang, baka naman si President BBM ay nag-iisip na rin ng ganon. Di ba sinabi niya at one point in time, over the past few days, we will have paradigm shift. So, para bang ibang klaseng approach naman kung paano gagawin natin at lahat. No? So, I just hope na yung mga ibang mga kasama ni Pangulong BBM na nagmamatsyag ng ating kapakanan bilang isang bansa ay titingnan yung ganon. Ano bang pwede natin gawin? Cultural ba? Sports ba? O exchanges of students? Or tourism? What? Anong pwedeng... Kasi marami niyan. I mean, di ba? Of course, ang the other aspect here is... yung Amerika, United States, nanguudyok. Merong mga dalang welcome bearing gifts type of approaches at may mga nakapaligid nga nakasama sila. Kagaya ng, siyempre, pag sinabi ng Amerika ganito, ito na yung mga ibang kasama dyan. Japan, Australia, European Union, etc. and everything else. No? So, tingnan natin. Again, we are not painting this as a war between good and evil, black and white. Na napakasama ng China, napakabait ng US. O napakasama ng US, nakabait ng China. Hindi, walang ganon. At the end of the day, again, balik tayo ito isang subdivision, parang Remanville. Kapit-bahay mo to. Admittedly, minsan hindi kayo nagkakaunawaan dahil gustong kumita ng whatever. Di ba, mayroong agenda yung isa, nung panahon ng pandemya. Ikaw naman, you will call them out. Yung pala, inisip mo rin, teka, why am I calling him out? Kapit-bahay ko to. Hindi pa pwedeng, Brad! Dati natin, nag-walking sa subdivision, nagpipitasan kami ng herbs sa garden, ngayon, biglang hindi nag-good morningan pa rin, pero pabalang na, good morning! Morning! Ganon. Di ba ba't ganon? Di ba hindi dapat ganyan? Ba't umabot na sa ganon? Ano ba? Sometimes I also make I plead guilty rin dyan. But again, now that I bring it up na ganyan, mayroon naman kayo pwede pag-usapan. Saan papatungo ito kasi ang dalawa lang pupunta either, halimbawa, pinag-uusapan natin subdivision, either ikaw umalis na doon sa subdivision na yun, o siya mismo aalis. Kung hindi, magkakagulo kayo. It becomes an option minsan. Kasi di ba, para bang, mag-condo na nga lang kaya ako. Anyway, empty nester na ako. Ano bang klase? Ayoko na makita pagmumukha nito. Samantalang, a common ground is that, sir, ano ba ang medication mo para sa arthritis, sa uric acid, sa high sugar? Saan mo kinukuha At least magkaganunan man lang kayo sa India ba? O ano? Yung gano'n. Ngayon morning! Gano'n na lang kayo. Paano yan, di ba? Yun ang gusto kong maintindihan sa... Same thing with here. Ganun na nangyayari dito. Saan tayo patungo, di ba? Yun lang pinag-uusapan natin. Hindi. Tsaka yung mga apektado, again, pinag-uusapan natin turismo. May mga kaibigan tayo sa Cebu, nagtayo ng malaking hotel doon, nag-aabang sila. Anticipating na... Abay, wala na, sarado na yung gripo ng China tour. Hindi na, mga Chinese tours, hindi na dumarating. Sinong lugi rito? Sinong nasasaktan? Tayo ba? Hindi ang State Department, hindi ang Washington. Hindi.
hindi sila nasasaktan. Tayo, ang ating mga kababayan, yung mga umaasa na magkaroon pa ng mas masigla na at mayabong na paraan para magkaroon investments nga, pinag-uusapan natin eh. O kaya tourism, pinag-uusapan natin. Mali pala ang quote ko sa Beijing. They didn't say do not make the emotional choice. Sinabi na, make the rational choice. The rational choice, I mean, if you read between the lines, that's economic, that's cultural. Bakit natin may lahat ito? Bakit ano ba? Takbo ka agad kayo sa international court na obviously anti sa amin. Tapos, di ba, yung ganun sila eh. Saka bakit nyo kami? Siyempre, as far as China is concerned, ba't nyo naman, para kumbaga sa eskwela, ba't naman nag-ano pa kayo? Nagdala pa kayo? Race back, oo. Ganun, same thing, di ba, sa eskwela, nag-away kayo ng nagdala ka ng race back. Meron akong kaibigan dati, ganun eh. Siga sa, Siga sa San Nicolas. Teka, letron to eh. Kaibigan ko na yan. Magandang umaga sa'yo, brother. Ayaw ko nang banggitin ng pangalan dahil siga ito eh. Ano siya? Binuli siya sa eskwela. Dahil meron ding isang siga, tika Cavite naman. Binuli siya. Ang ginawa niya, parang Joel, pumunta sa San Nicolas. Malapit lang yun. Letran. River lang yan. Pagbalik niya, rest back na. Bugbugan na yun. Ganun na nangyayari. Nagdala ng mga kargador doon sa kanilang store. Pumunta sila doon. Yun na. Gusto ba natin yung gano'n? Yan ba ating nais na mangyari sa buhay natin? Okay, ikaw matagal ka na sa politika, Kong John. At diba usually what you do is kumukuha ka ng mga taong may relationship na or whatever sa kabila. Sinophile ang tawag dyan, kung China. Yung para bang, ikaw, usapin mo nga sino mga ano bang pwede natin gawin? Kasi from here, lahat tayo magagaling at lahat tayo parang si classmate Jonathan yung tukayo maganda yan nako-quote ka nga sa mga pahayagan dito sa atin pero doon lahat tayo ibang dating yan don't we have somebody na matagal nang tumira doon o nagbi-business doon o some guy na may whether sa sports, si Manny, si paring Manny, dalhin mo't kausapin si Yao Ming, whatever, I'm just talking of the sino yung merong relationship. Di ba ganyan lang umpisa yung di ba cold ang relations ng US at saka China? Ping-pong! Ang ginawa. Kasi may mga ping-pong player sa US at alam nila Richard Nixon at Henry Kissinger, mahilig mag-ping-pong. Ito, dito tayo. So doon nagsimula, ping-pong diplomacy. Ganyan din ang ginawa natin sa marami. Who thought of that? Si Henry Kissinger din some of those policy wonks there. Pero nakapag-iisip, di ba? Yan nga yung sinasabi natin na yung sinasabi ni Pangulong Marcos, baka yan ang iniisip niya na kaparaanan para ito medyo paradigm shift. Humupa ng konti. At may paradigm shift. Yun ang hindi naman masama dati ang ating people-to-people exchanges. Marami nga sa ating mga probinsya dito, kasama na yung amin sa Ilocos, Ilocos Norte. Si mismong President Marcos noon ang governor. May sister province, sister city relations. Marami sa atin dito. Ganyan ang yumabong yung ganon na relation sa amin. Ang aming sister province na karelasyon doon, yung Shandong. Shandong, by the way, is a very big province. It's a very progressive province in China. At nung tinanong nga nung Governor BBM, sabi niya, siyempre nagtotos at lahat. You say a lot of things about the progress in your own province, etc. And you at least define your province to your host, di ba? Parang Joel. Sabi niya, we have about almost 1 million residents in Ilocos Norte. We have these things, etc. Come visit us. We're basically an agricultural province, etc. and everything. So, kala mo, napakaganda. Talaga naman napakaganda. Almost, biglang sabi, thank you, Mr. Governor, sabi sa kanya. At we thank you for taking time to visit us in our province, etc. We are one of the better provinces, bigger provinces of China.
110 million lang naman po kami. Aray ko. Kaya naman. Sabi, at that time, ilan bang populasyon ng Pilipinas? Wala pang 100. Siyempre, mabibigla ka. And then, but they are able to hold themselves together and work things out properly. Sabi mo sa probinsya, 110 million. Dupit nun. Ang laki noon. So, ang hirap mo kung titignan mo yan, ang hirap mo nang i-manage yan eh. Yun lang 1-2 million na tao, ang hirap mo nang i-manage eh. In other words, ang dami ho natin pwedeng pag-usapan. Bakit ang ating pinupuntirya palagi itong tungkol dito sa West Philippine Sea? Anong nagdadala sa atin sa ganyan na dapat na mahinahon na pag-iisip at pag-uusap, napupunta tayo dun sa napakatataas na kumbaga sa suntukan eh. Sige, malapit na. Hawak mo tenga. Hawak mo yung ganunan eh. Pupunta na sa ganun eh. Bakit ganun? Yun ang akin lang nais ng sana itong kapaskuhan na ito, Parang Joel, ay medyo mabigyan tayo ng makapag-isip-isip. At matingnan kung saan, ano yung paradigm shift na binabanggit ni Pangulong BBM. Baka sakaling may mga ma-contribute tayo dito sa atin. Pati yung exchange of journalists. Baka sakaling ganyan eh. Baka sakaling ma-workout. Hindi kaya, again, kung Jonathan, tagal ko na in the political realm, meron talagang mga, interest dito sa atin na talagang, that territory is ours. Not a single inch of Filipino soil. We shall never let go of a single inch of Philippine soil. May ganun mag-isip pati yun na nangigibabaw. And we're talking about whatever soil, some rocky outcrop there in the sea. Ewan ko Ang sinasabi ko lang, kayong mga developers dito. Developer? Wala ho kayong magagawa doon. Hindi nyo kayang i-develop. Township? Wala kayong walang township doon. Hindi kayo pwede maglagay. Wala tayong running of the bulls doon po. Kayong mga nakapaligid dyan na ang inyong business ay real estate, wag nyo nang susulan ng bayan. Oil exploration, mga ganyan. Resources exploration. Alam naman natin yun, parang Joel. Oil exploration has always been a very, very multifaceted, sabi nga nila, na activity. Hindi lang iisa. China nga at saka yung Big Seven nag-uusap eh. Yung mga Seven Sisters, yung mga yan, nag-uusap nga sila eh. Tayo pa, CNOC, Chinese National Oil Company. Nag-uusap yan, kasama yung mga yan. Pati yung ating mga oil companies ng ating kalapit bansa. Pertamina, for example, in the case of Indonesia. Pagkatapos yung sa Malaysia, ganun din. Nag-uusap yung mga yan. At on a business level, hindi nila sinasama yung mga... Hindi batuhan ng hard talk na pamatuhan. They don't even do that. Maski na yung mga big US oil companies, Exxon, mga ganong klase, Exxon Mobil, etc. Kausap ng mga Chinese. Sila nga, one of the bigger... maski na Russia at the height of the Cold War, nakikipag-usap nga yung mga yan eh. Maski na ngayon, nagsasanction over Russia. Itong mga companies na ito, whether it is European oil companies, yung British Petroleum, etc., Royal Dutch Shell, nag-uusap-usap sila. Pati yan tungkol dyan sa oil reserves, kung meron man, dyan sa West Philippine Sea, at lahat, pinag-uusapan nga nila yan. Bakit hindi natin... Pabayaan na lang yung mga nagbi-business dyan. Ang gusto ho natin, i-develop tayo mismo. Gusto natin i-develop whatever resources are available in these areas on a fair, reasonable, sharing basis. Hindi naman natin kaya i-develop tayo lang. And then, kung umpisan nga natin yan, sa dami ng claimants dyan, siyempre, bububugin tayong lahat noon. So, it's not as if tayo lang ang claimants doon. O kaya China, hindi. Vietnam meron. Vietnam, nagtatrabaho rin doon. Nag-uusap po yung mga yan. Ang ibig sabihin ko, bakit hindi natin samahan itong mga ito sa pag-uusap para, paano ba tayo makikinabang pare-pareho dito sa workout na ito? Hindi yung
bukas magantay ka. Bubugin kita dyan. Kumbaga sa hapag-meeting o kainan, andito na sila nakaupo. Andun tayo, hindi tayo kasali sa mesa at, ay, kayo Teka, pinanunood lang tayo na, siguro pinagtatawanan pa nga. Yun lang ang aking. Hindi tayo kasama sa mesa. Kaya kung natatanong pa rin, Joel, saan hahantong ito? Ano bang gusto natin mangyari? Ano ang endgame? Kumbaga, ito bago ka umalis itong isang listener natin, kasi naman US colony pa rin tayo Patay tayo dyan. Mahihirapan tayo pag gano'n. Pero, maski naman sa US, ang ating relasyon, different levels din Different levels at one point in time, nagagalit tayo sa Amerika dahil nga yung pagtatrato sa atin, parang colony. Nagagalit tayo sa kanila. Pero, ang lakas ng ating people-to-people relations. Gusto natin ma-workout, etc. At saka lakas ng influensya dito ng West sa atin. Yun na lang mga pag sa movies, cultural yan, yun tungkol sa mga binibili natin, kung ano, mga gusto natin. You hit the nail on the head when you said people-to-people relations. Yun ang strength nating Pilipino. Yes. Especially with kapwa Asiano. Ikaw rin nagsabi yung inyong Guangdong. I'm sure pag nagkikita, sir, bawal ng bawal, exchange of cards. Gawin yun. Hard time doing that. Pero sa ating mga Asiano, lalo ng Pilipino, ay sus, dalan mo ng mango chips yan, saka dalan mo ng burong tuwan-tuwa na sila, tapos exchange gifts. Then from there, you can advance. You can develop your... Halimbawa, at one point in time, pinag-uusapan natin yung tungkol sa nag-call si PBBM at that time. He was the special envoy of President Marcos to the People's Republic of China to celebrate the 10th anniversary of our relations. That was in 1985 of our diplomatic relations. Tinanong sa kanya, tourism, because we were trying to develop tourism. Sabi, how many tourists do you need? Kita mo yung mga katanungan ganun. Tanong. Sa atin parang ganun ano bang gusto ninyong for 2024 halimbawa? Ang target ba ninyo ay 10 million? O sige, amin na yung 50% yan. 5 million. Sabi na magpapadala dyan. Samantalang sa US, nilapitan lang na DTI secretary or something, pwede bang... sorry, that's off the table. May gaganunin ka kagad. May walang hiyakuha. Di ba? Pupunta ako rito, naka-Amerikana ako, lumipad ako, ganyan, tapos i-off the table mo. Hindi natin pwedeng pag-usapan. Ano yan? Parang ganon. In other words, marami tayong dapat na pag-usapan, hindi lamang itong tungkol dito sa West Philippine Sea. Pag-usapan natin to, wag tayong titinag dito dahil gusto natin talagang paglaban na hindi tayo dapat ninaapi dyan sa RNM. Pero, may mga iba pang areas, mayroong iba pa tayong sektor na pwedeng pag-usapan. Pero mamaya parang Joel, ang dami rin natin pag-usapan. Tama. Kahapon ay anniversary ng Armed Forces of the Philippines. 88th year of anniversary ng Armed Forces of the Philippines. Nandun si Presidente. At pag-usapan natin kung ano na kanya nabanggit dyan sa celebration na yun. Ang oras po natin, alas 9:02 ng umaga, dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Karambola sa DWIC.